Shalom sa inyong lahat. At ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala ka nila na tanging tunay na Diyos at si Yesu Kristo na iyong isinugo. Juan 17:3. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalangin kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Darating ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa iyong paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa sarili mong buhay. Mga tema sa Ebanghelyo ni Juan. Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. Ang ating panalangin ay mula sa Awit 5, talatang 4 hanggang 8. Sapagkat ikaw ay hindi isang Diyos na nalulugod sa kasamaan. Ang kasamaan ay hindi mo kasamang naninirahan. Ang hambog ay hindi makakatayo sa iyong harapan. Ngunit kami, sa pamagitan ng kasaganaan ng iyong wagas na pag-ibig, ay papasok sa iyong bahay. At sa iyo'y may takot na sasamba sa templo mong banal. Patnubayan mo kami, O Panginoon, sa iyong katwiran. Tuwirin mo ang iyong daan sa aming harapan. Amen. Panlabing isang leksyon. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu. Susing talata 1:18. Subalit ang mga aliw, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Ang lahat ng tatlong kanib ng kadyusan ay binanggit sa Juan 1, talatang 1 hanggang 4, 14, 18, 32 hanggang 34. Sa maraming taon, sinubukan ng mga tao na maunawaang lubos ang likas ng kadyusan. Ngunit dahil hindi natin kaya, marami ang tumanggi sa ideya. Gaanong katanga, gayunman. Ang tanggihan ang isang bagay dahil lamang hindi natin ito lubos na naunawaan o dahil hindi ito akma sa makitid na limitasyon ng pangatwiran ng tao. Muling tatlong paghahati ng leksyon. Una, Diyos ang Ama, Diyos ang Banal na Espiritu, Diyos ang Anak. Doon sa una ay merong tatlong pagtatalakay. Ang Ama sa langit, si Jesus at ang Ama, kilalanin ang Anak, kilalanin ang Ama. Sa ikalawa ay ang paksa ay tungkol sa Banal na Espiritu siyempre. At tungkol naman sa Anak ay titingnan natin ang kanyang panalangin sa Gethsemane. Unang pagkakahati, ang Diyos Ama o ang Ama sa Langit, Juan 3:16-17. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tayong anak upang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamagitan niya.
Ang Ebanghelyo ni Juan ay naisulat mula sa pananaw ng pangkahalatang naratibo ng Biblia pasimula sa ating pinagmulan. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang kalangitan at ang lupa, Henesis 1:1. O nang pasimula ay nilikha ng Ama, Anak at Banal na Espiritu. Sila ang pinagmulan ng lahat ng mga nabubuhay. Nilikha nila ang sansinukob kasama ang mga umiiral. Sa talatang 26 ay nag-uusap ang tatlong kaanib ng kadyusan. Sabi nila, lalangin natin. Nilalang nila ang sansinukob, kabilang ang mga katauhang naninirahan dito. Sa ating planeta ay may natatanging paglalang ng buhay at ang pinaka natatangi ay ang paglalang ng paglalang na yon ay ang sangkatauhan. At ang layunin ng Diyos sa paglikha ng sangkatauhan ay na dapat tayong mamuhay na may maibiging pagkakatugma sa Kanya at sa isa't isa. Sa kasama ang palad, dinala ni Lucifer ang kasalanan sa mundong ito. Ang kasalanan kasama ng iba na mga bagay ay isang paggambala ng ating relasyon sa Diyos. Ito'y masamang representasyon kung sino ang Diyos. Kaya kinuha ni Jesus sa kanyang sarili ang ating makataong likas upang isauli ang kaalaman tungkol sa Diyos at upang dalhin ang kaligtasan sa sangkatauhan. Samantalang narito, ipinasakop ni Jesus ang kanyang buhay sa Ama na namuhay sang-ayon sa kanyang pamamatnubay. Yun ang kahulugan ng pagpapasakop sa Diyos na ang kalooban ng Diyos ang siyang masusunod. Sinabi niya, ako at ang Ama ay iisa. 1:30. Ang Ama ay nasa akin at ako'y nasa Ama. Talatang 38. Kung hindi ko ginawa ang mga gawa ng aking Ama, ay huwag kayong sumampalataya sa akin. Talatang 7. Kung paanong ang buhay na Ama ay nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din ang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. 1:57. Ang Ama ay hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. Humahatol ako ayon sa aking naririnig at ang paghatol ko'y matuwid sapagkat hindi ko hinahanap ang aking sariling kalooban kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. 1:5:22 at 30. Hindi ka ba sumasampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasabi mula sa aking sarili, kundi ang Ama na natili sa akin ang gumagawa ng kanyang mga gawa. 1:14. Nasusulat sa mga propeta at tuturuan silang lahat ng Diyos. Ang bawat makarinig at natuto sa Ama ay lumalapit sa akin. 1:6-47. Ako'y hindi ninyo pinili, ngunit kayo'y pinili ko at
Itinalaga ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga, at ang mga bunga ninyo'y mananatili upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Juan 15:16. Ipinahayag ng mga talatang ito na ang Ama sa malapit na kaugnayan kay Hesukristo ang kanyang anak. Ang Ama ay may matalik na pakikipag-ugnayan sa ating mundo at isang malalim na pamumuhunan sa ating kaligtasan. Ang tanong ay, ano ang itinuturo ng katotohanan ito tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa atin? Maalala ninyo yung tanyag na salita, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos o pag-ibig ng Diyos. Gayon na lamang. Yan ang tenor nitong mga talatang ating nabasa. Dagdagan pa natin. Ako'y hindi niyo pinili. Yung ikalawang pagtatalakay. Si Jesus at ang Ama. Ang ating talata, Juan 1, 1, 2, at 14. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos at naging tao ang salita at tumahang kasama natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Tayo'y nilikha ng kadyusan para sa isang personal na relasyon sa Kanya. Genesis 1:26-27. Gayunman, dahil sa kasalanan, ang relasyong yon ay radikal na nagambala. Makikita natin ang agarang epekto ng pagkagambalang ito sa kwento sa halamanan ng Eden. Basahin natin sa talatang 7, at parehong nabuksan ang kanilang mga mata at nalaman nilang sila'y mga hubad. Magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panakip. Narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa malamig na bahagi ng maghapon. Nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa Panginoong Diyos sa mga punong kahoy sa halamanan. Tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, "Saan ka naroon?" Sinabi niya, "Narinig ko ang inyong tinig sa halamanan at ako'y natakot, sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago." So yon ang bunga ng pagkakahiwalay ng relasyon. Takot. Paano ito pinapakita ang puwang na dulot ng kasalanan at ano ang kahulugan nito na ang Diyos ang naghahanap sa kanila, hindi ang kabaliktaran? Sa buong Biblia, makikita natin na ang Diyos ang unang gumagawa ng unang hakbang, hindi ang tao. Ang tangka ng kadyusan ay upang mag-alok ng kagalingan sa lahat ng sangkatauhan para sa puwang na dulot ng kasalanan, kahit na ang lahat ng sangkatauhan ay hindi tatanggapin ang kanilang inaalok. Upang matupad ang pagsasauli ng relasyong ito, isang kaanib ng kadyusan ang naging tao. Alam natin na yan ay ang Panginoong Hesus. Kaya ang salita ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin na ipinakikita ang kaluwalhatian ng Diyos. 1:14 hanggang 18. Bilang bunga,
tinanggap ng sangkatauhan ang kanyang kapunuan at biyaya. Ito ang ipinarito ni Jesus upang ibahagi, upang ideklara ang kaluwalhatian ng Diyos, upang ang nasirang relasyon dahil sa kasalanan ay maisauli. Kahit na sa lahat ng mga nahandang tumanggap sa pamagitan ng pananampalataya ay inaalok sa kanila kay Kristo Jesus. Ayon sa Juan 1:1 at 2, sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Ito ang unang-una na pagsasabi ng matinding relasyon ng anak at ang Diyos Ama. Ang susunod na talata, 1:5-17-18. Hanggang ngayon patuloy sa paggawa ang aking Ama at ako'y patuloy rin sa paggawa. Tinatawag din na kanyang sariling Ama ang Diyos at ginagawa ang sarili niya na kapantay ng Diyos. Susunod talata, 1:10-30. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ito ng may kasaganaan, hindi lang basta buhay, masaganang buhay. Ako at ang Ama ay iisa. Sa Juan 20:28 naman, sumagot si Tomas at sinabi sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Dito ay ang relasyon ay makikita ron sa Panginoon ko at Diyos ko. Kay Kristo, ang buhay, orihinal, hindi hiniram, hindi natamo. Desire Pages, page 530. Gayunman, habang ang nagkatawang taong anak na hinubara ng kanyang sarili, Filipos 2:7, ng paggamit ng kanyang mga kaukulang karapatan, si Kristo na nagsasalita ng kanyang pag-iral sa lupa bilang isang tao sa gitna ng mga tao ay nakatutok sa kanyang pagkakaroon ng buhay bilang isang kaloob mula sa Diyos. Ang maka-Diyos na si Kristo ang katiyakan ng mga nananampalataya sa buhay na walang hanggan. Pangatlong pagtatalakay. Kinilala ang anak, kinilala ang Ama. 1:14, 8 at 9. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at kami ay masisiyahan na. Sinabi sa kanya ni Jesus, mahabang panahon nang ako'y kasama ninyo at hindi mo ako nakikilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano mong nasabi na ipakita mo sa amin ang Ama? Sa buong Ebanghelyo ni Juan, inilalarawan ng apostol kung paanong si Jesus, ang anak, ay gumagawa ng mga gawaing nakaturo sa Ama. Ipiniliwanag ni Jesus kung sino ang Ama at ipinakita kung ano ang kanyang relasyon sa ating sanlibutan. Ito'y sa lahat ng itong mga sinasabi rito ay kasundo sa sinasabi sa Juan 1:18 na nagsasabi na ipinakikilala niya ang Ama. Ang orihinal na Grego ng salitang ipinakikilala ay exegeomai
na ang kahulugan ay upang ipaliwanag, bigyang kahulugan, ipahayag. Nakita natin ito sa nakarang leksyon. Kaya paulit-ulit ginawa ito ni Jesus. Ang salitang ama, pater, yun ang sa Grego. Kaya nga pagka nakarinig kayo ng pangalang paterno, alam niyo na ang ugat niyan ay ama. Ang salitang ama ay makikita ng 136 na beses sa Juan at 18 beses naman sa mga liham ni Juan, 1 hanggang 3 na aklat. Mahigpit mahigit sa ikatlong bahagi ng lahat ng paggamit sa bagong tipan. Kaya makikita natin na napakarami ang pagkakagamit ng salitang ama sa aklat na ito. Ang talumpati ng pamamaalam ay isa sa mga pangunahing lugar sa Ebanghelyo kung saan ipinakikilala ni Jesus ang Ama. Siya ay naparito upang isakabuhayan na sa katawang tao ang kalooban ng Ama. Sinabi ni Jesus na sa lahat ng maito'y hinangad niya na gawin ang kalooban ng Ama at hindi ang kanya. Maaring ito'y sa una ay parang isang nakagugulat na pahayag. Ngunit ipinakita nito kung gaano ganap ang na nakasuko si Jesus bilang isang tao sa Ama. Tandaan natin ito, yung kanyang pagpapasailalim sa Ama ay sa panahon sa katayuan niya bilang tao. Sinabi rin ni Jesus na isinugo siya ng Ama upang tapusin ang kanyang gawain, ang kaligtasan ng sangkatauhan, at na ang Ama mismo ay nagpapatotoo sa kanyang gawain. Juan 5:36 hanggang 38. Nagproklama si Jesus na isinugo siya ng Ama upang maglingkod bilang nag-iisang dahilan para ang sangkatauhan ay makalalapit sa Ama. Juan 6:40 at 44. Nais ng Ama ay na ang mga tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan na matatagpuan kay Jesus, na nangangakong bubuhayin sila sa muling pagkabuhay. May mga talata na naman tayong titignan kung paano inihayag ni Jesus ang kanyang relasyon sa Ama. Una, Juan 7:16. Ang turo ko ay hindi akin, kundi sa kanya nagsugo sa akin. Juan 8:36, sinasabi ko ang mga bagay na aking nakita sa aking Ama. Juan 14:10, hindi ka ba sumasampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasabi mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nagnatili sa akin ang gumagawa ng kanyang mga gawa. Juan 15, 1, 9 at 10. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Kung paanong minamahal ako ng Ama ay gayon din naman minamahal ko kayo. Manatili kayo sa aking pagmamahal. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay manatili kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtubad sa mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Juan 16:28. Ako'y nagbuhat sa Ama at dumating ako sa sanlibutan. Muli iiwan ko ang sanlibutan at ako'y pupunta sa Ama. Juan 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan,
na ikaw ay makikilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Nakamamangha ang pag-angkin ni Jesus tungkol sa kanyang relasyon sa Ama. Iginiit niya na ang lahat ng kanyang mga katuruan ay mga katuruan ng Ama, na ang lahat ng kanyang sinasabi ay personal na narinig niya mula sa Ama, na ang pananampalataya sa kanya ay katulad ng pananampalataya sa Ama, na parehong kanya mismong mga salita at gawa ay ang amang sa amang lahat, at na siya at ang Ama ay nagkakaisa sa maibigin at gumagawa para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ano ngang isang makapangyarihang patutuo sa pagiging malapit ni Jesus sa kanyang Ama sa langit? Paanong mababago ang iyong buhay kung ang iyong iniisip at kinikilos ay lubos na pagpapahayag ng kalooban ng Diyos para sa iyong buhay? Ibig sabihin, paano natin mas mabuting isa sa kabuhayan ang lahat natin ang alam natin mula kay Jesus ay kalooban ng Diyos para sa ating mga buhay? Pangatlong pagkakahati, ang banal na espiritu. Juan 1:11 hanggang 13. Siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Subalit ang lahat na tumanggap sa kanya, na sumampalataya sa kanyang pangalan, ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos, na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Ang banal na espiritu ay hindi kasing tanyag gaya ng Ama at ng Anak sa Ebanghelyo ni Juan. Gayunman, ang kanyang papel ay mahalaga sa pagtatagumpay ng misyon ni Jesus. Tingnan natin ang gawain ng banal na espiritu para maunawaan natin kung paanong malaki ang papel ng Espiritu ng Diyos sa tagumpay na ginawa ng Panginoong Hesus sa krus. Sa unang kapitulo ng Juan, makikita natin kung paano na pangunahan ang papel ng banal na Espiritu. Sinasabi sa atin ni Juan na lahat ng tumanggap o naniwala sa salita ay naging mga anak ng Diyos. Yung mga ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Juan 1:13. Ito'y nagmumula lamang sa gawain ng banal na espiritu. Tingnan natin ang mga talata na nagpapakita ng gawain ng banal na espiritu. 1:3-5 hanggang 8. Sumagot si Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang ang isang tao ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman at ang pinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka sa aking sinasabi sa iyo. Kailangan kayo ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ito ibig at narinig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nanggagaling at kung saan tutungo. Ganoon ang bawat isang ipinanganak ng Espiritu." Tandaan niyo na ito ay usapan ng Panginoong Hesus at si Nicodemo. 1:6-63.
Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Ang laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Juan 14:26. Subalit ang mga aliw, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Juan 15:26. Subalit kapag dumating na ang mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na mula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. Juan 15:8-11. Kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila sumasampalataya sa akin. Tungkol sa katwiran sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo ako makikita. Tungkol sa kahatulan sapagkat ang pinuno ng sanlibutan ito ay hinatulan na. Desire Pages, page 671. Ang paglalarawan sa kanyang mga alagad sa gawain ng banal na espiritu, hinangad ni Jesus na pasiglahin sila na may kagalakan at pag-asa na nagpasigla sa kanyang sariling puso. Kung ano yung naranasan niya sa banal na espiritu, yun ang sinishare niya sa mga alagad. Nagalak siya dahil sa saganang tulong na ibinigay niya sa kanyang iglesia. Ang banal na espiritu ang pinakamataas sa lahat ng mga kaloob na mahihingi niya mula sa kanyang Ama para sa pagdakila ng kanyang bayan. Napansin ninyo? No? Nang hilingin ng Panginoon mula sa Ama ang may bibigay niya para sa ikabubuti ng bayan ng Diyos, ang ibinigay ay ang pinaka mataas na kaloob. Yun ang hiningi ng Panginoong Hesus. Ang Espiritu ay ibibigay bilang isang nagbabagong buhay na kinatawan ng buhay, at kung wala ito, ang sakripisyo ni Jesus ay mawawala ng pakinabang. Mabigat ano? Mahalaga talaga ang gawain ng banal na espiritu. Bagamat sa mga pagtatalakay sa Biblia ay pirming nakatuon sa ating Panginoon, kokonti ang sa Kanya. Ngunit malinaw ito, kung wala ito, yung papel ng banal na espiritu, ang sakripisyo ni Jesus ay mawawalan ng pakinabang. Tingnan natin. Ang kapangyarihan ng masama ay palakas ng palakas sa maraming daang taon, at ang pagpapasakop ng mga tao sa satanikong pagkabihag na ito'y kamangha-mangha. Maaari lamang tutulan at mapagtagumpayan ang kasalanan sa pamagitan ng makapangyarihang ahensya ng ikatlong persona ng kadyusan na darating ng walang binagong kapangyarihan kundi sa kapunuan ng banal na kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng banal na espiritu ay katulad ng kapangyarihan ng Ama at ng Anak. Ano ngang pagpapala kung gayon na matanggap ang banal na espiritu na nagpapatunay na ang Diyos ay totoo? 1:3-33. Ang espiritu ang siyang sumusumbat sa kasalanan at sa katwiran at sa kahatulan. Talatang 16:8-11. Kaya naman, ang susi para malaman natin kung ano ang tama, kung ano ang totoo, kung ano ang mabuti, ay ang
pagpapasakop natin sa ating katwiran at mga karanasan ng buhay sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng humahatol at nakakukumbinsing kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pangatlong pagkakahati, Diyos ang anak. At titingnan natin ang panalangin ni Jesus, Juan 17:1-3. Si Jesus, tumingala siya sa langit at sinabi, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Talatang 6 naman hanggang 17. Ipinahayag ko na kung sino ka sa mga taong binigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo at ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Dahil ibinigay ko sa kanila ang mga salitang ibinigay mo sa akin at tinanggap nila. Natitiyak nilang ako'y tunay na galing sa iyo. Ibinukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng kalooban, katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Ano ba ang layunin ng panalangin ng Panginoon dito sa Juan 17? Kung minsan ay tinatawag ang Juan 17 na ang mataas na pagkaparing panalangin ni Jesus. Tinatapos nito ang pagtatalakay ng pamamaalam na parito si Jesus sa lupang ito upang may sauli ang sangkatauhan sa wakas sa orihinal nitong personal na relasyon sa Diyos. Buong katapatan niyang ginampanan ang mga tandang ibinigay sa kanya ng Diyos upang gawin. Sa mga salita at gawa, kanyang ipinabatid ang Diyos sa mga tao. Malapit nang lisanin ni Jesus ang mundong ito. Nais niyang ibahaging muli ang kanyang pag-ibig para sa kanyang mga alagad. Nais niyang kanilang maunawaan ang malapit na relasyon sa pagitan niya, ang Ama at ang banal na Espiritu. At nais niyang dalhin sila sa katulad na personal na relasyon sa Diyos Ama at sa Espiritu na siya mismo ay mayroon. Dalawa ang panalangin. Una ay nanalangin para sa kanyang mga alagad. Ang sabi niya, Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Sila na ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Pabadalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Ano ang kanyang dalangin para sa kanyang mga alagad? Na sila ay magkaisa. Anong uri ng pagkakaisa? Yung pagkakaisa ng Panginoong Hesus sa kanyang Ama, na nakita natin sa mahabang talakayan kanina kung paanong napakalapit ang pagkakaisa nilang dalawa. Hindi lang ang maalagad ang kanyang dinalangin. Ito ang ikalawang panalangin. Nanalangin para sa lahat ng mananampalataya. Gayunmay hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga sumasampalataya sa akin sa pamagitan ng kanilang mga salita. Yung mga sinabi ng mga alagad, may nanampalataya, at yung mga nanampalatayang yun naman ang dinadalangin niya sa panahong ito.
Ibig sabihin, kasama tayo dito. Sa Gethsemane, sinama niya tayo, lahat tayo na nampalataya sa kanyang panalangin. Upang silang lahat ay maging isa. Gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo. Sana sila'y manatili sa atin. Pareho rin ang dalangin niya na lahat ng sumampalataya sa kanya ay magkaisa. Anong uri ng pagkaisa? Katulad ng pagkakaisa niya sa Ama. Ako'y nasa kanila, ikaw ay nasa akin, upang sila'y maging ganap na isa. Juan 17:2-23. Marami ang bumabasa ng Juan 17 na nagpapakahulugan na ang tanging bagay na mahalaga ay ang pagkakaisa at pag-ibig. Walang duda, ang layunin ng Diyos ay upang may sauli tayo sa isang personal na relasyon sa Kanya at sa lahat ng tao. Ngunit, ang mas maingat na pagbasa ay nagbumungkahi na isang higit pang mahalagang koneksyon sa pagitan ng pag-ibig at katotohanan. Kasi niya, yung unang relasyon ay ang pagkakaisa at pag-ibig. Ngunit may nakahihigit pa dyan. At ang sinasabi ng leksyon ay ang koneksyon sa pagitan ng pag-ibig at katotohanan. Patuloy natin ang basa. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, Juan 17:3. Hindi ang Diyos, sino man ang iniisip nating siya nga. So hindi basta sinong Diyos, kundi yung iisang Diyos na tunay. Yan ang mahalagang katotohanan. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. At totoong nalaman na ako ay nagmula sa iyo. Talatang 6-8. Pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Talatang 17. Pansinin ninyo na bagamat binabanggit pa rin ang pagkakaisa na siya'y nagmula sa Ama, eh idinidiin ang katotohanan sa likod nito. Hindi basta tinatanggap na malapit silang dalawa, ang Ama at ang Anak, kung hindi ang napakahalagang kahulugan ng pagiging malapit nila. Ang katotohanan niyan ay napakahalaga ring maunawaan. Naparito si Kristo upang ipakita ang Ama. Ang pahayag na ito'y mahalaga, yung katotohanan yan, mahalaga, dahil sa maraming mga maling pagkaunawa tungkol sa Diyos. Yun pala ang dahilan. Sapagkat itong katotohanan ito ay magtutuwid ng mga maling pagkaunawa tungkol sa Diyos. Nagpapakita ang Ebanghelyo ni Juan kung gaano kaseryosong kinuha ni Jesus ang misyong ito. Ano yung misyong yon? Yung ipakilala ang Ama. Tamang kinatawanan niya ang salita ng Diyos at mga pagkilos. Kung hindi mahalaga ang katotohanan, bakit pagsisikapang mabuti upang marating ito? Mahalaga yung katotohanan sa likod ng kanilang relasyon. Yung maunawaan natin talaga kung sino ang Ama. Kaya nga, malaki ang pagsisikap na ginawa ng Anak. Tingnan natin, namuhay si Jesus sa isang napakahirap na buhay na sa wakas ay tinanggihan ng mga awtoridad ng relihiyon. Nagdusa siya,
ng walang bahala ng mga tao. Sabi nila, ipako, ipako. At kahit kung minsan ay mula sa sarili niyang maalagad, isa sa kanyang maalagad ay ipinagkanulo siya at ang isa pa ay itinatwa siya ng 3 beses. Siya ay sumailalim sa walang tigil na pagsubok at namatay sa isang krus sa mga kamay ng mismong kanyang pinuntahan upang iligtas. Yan yung pinasok niya. Kaya nga, ang napakahalaga, if truth did not matter, why go to much length? Yung kanyang dinanas na kababanggit ko lang. Ang mga aliw ay tinawag na espiritu ng katotohanan. Ang kanyang gawain ay upang ipaliwanag at panatilihin ang katotohanan. Unang tatahan siya sa puso. At sa gayon, siya'y magiging mga aliw. Sa pamagitan ng mga kasulatan, ang banal na espiritu ay nagsasalita sa isipan at ikinikintal ang katotohanan sa puso. Sa gayon, kanyang inilalantad ang kamalian at paalasin ito mula sa kaluluwa. Sa pamagitan ng espiritu, ng katotohanan na gumagawa sa pamagitan ng salita ng Diyos na sinusupil ni Kristo ang kanyang piniling bayan sa kanyang sarili. Dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, ang pangalawang persona ng Kadyusan, dalangin kong ang kanyang panalangin para sa lahat ng mananampalataya sa akin na silang lahat ay maging isa, gaya na ikaw at ako ay isa. Ang dalangin ko'y matupad ito sa iyo. Amen. Sumayin niyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay makukuha rin kapag hiningi sa aking Messenger account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.